kuan kung dunay mag-text man nagaling. Nung tiko sa pagpagiguban mga kigalaan ining atong matulun-anong tulumanon o dunay text message nga atong nadawat gikan sa lungsod sa Jimenez nya wala tumuman og explain ang iyang hangyo nga ipasabot ko no ang 7 ka mga ikamatay nga sala gitawag ni siyang 7 deadly sins. Unsa man ni ang 7 ka mga ikamatay nga sala gitawag og the 7 capital sins or 7 deadly sins. Mga binati na itong mga kaigsuunan, si Satanas nga atong kaaway bright kayo o kabalo siya nga ang mga suffering, ang persecution, disaster, kagutom, gubat, o ingon man usap ang mga kasakitan o mga pag-antos. Kining niya, mupalayo kini kaniya o mupaduol ngadto sa Dios. Mo gani nang daghang kay mga nangasantos tungod sa mga pagpanlutos. Pero aware pod o kabalo ang yawa nga uy gamay ra ang maka-antos sa taas kapag antos. Mao nga doon na siya laing taktika nga gitawag og deadly weapons. Gikan sa ato mga kigsuunan nga nag-message nato Julius at Ryan Lawas, maayong buntag Brad Windel. Idol kaayo kita mo dala o paambit bahin sa apologetics. Good morning Brad, gikan ni Julita Ramada o gikan ni Hendrik Albina. Kumusta Brad? Kay maayong paminaw sa tanan nato mga kigsuonan nga nagtan-aw karon nining atong tulban. Pwede usab makapadangat og mga pangutana. Sige, type lang ninyo ang inyong mga pangutana aron atong basahon. Pero dunay pangutana gikan sa Jimenez sa cellphone nga pwede ba kuno mahisgutan kining 7 deadly sins, ang 7 ka mga ikamatay nga sala. Sa gikingon na nato nga naibalo ang yawa nga ang mga pag-antos, ang mga pagpanlutos, ang mga katalagman, ang kagutom, ang gubat, o ang mga sakit, mahimong mupaduol ning niya sa tao ngadto sa Dios. Kay sa atong katolikong pagtulunan, ang kasakit bililhon kay na para nato. Anong bililhon man kay na para nato? Doon na tayo gitawag og purgative suffering nga ang atong pag-antos dinhi sa kalibutan pwede na nga muhinlo sa temporal punishment nato dito sa purgatorio. Kay kabalo man ta nga human Dios kamatayon doon na gitawag og particular judgment. Hebreo 9:27 tapos ni ini hukom 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 10 hukman kamo sumala sa gibuhat sa inyong lawas maayo man udautan. So ang atong mga kasakit dinhi sa kalibutan doon na siya gitawag og mga bili. Una, maayong buntag kay Brad Eric Romero, atong kauban sa board sa Catholic Faith Defenders. Gikan ni Adila Pinaco Ihera. Good evening, Brad. Edmond, Alberta, Canada. Gabi karos Canada. So, sa tanan yun na ito mga kigsuhan, padayon ta sa atong turmanon. Mo kung dunay pangutana, sige, ako lang basahon. Kung magpangutana mangganit diya sa now, ang kasakit bililhon kaya natong sa simbahan Katoliko. Doon na tayo pagtulunan ni ana nga una nga ang sa kasakit matawag kining purgative suffering. Mulhinlo sa temporal punishment nga atong antusan dito sa purgatorio. Unang gitawag nilang pay now or pay later. Gikan ni Esmeraldo Villanueva, anak ni Brad Undo. Maayong buntag Brad Windel watching from San Fernando, Pampanga. Okay. Bueno, padayon ta mga binating kikilan. Unang ang sa kasakit, ang gitawag purgative suffering. Muna nang
dili nato mabayran dinhi sa kalibutan, bayran nato dito sa laing kinabuhi. Mo nag-ingon sa tong Ginoo sa San Marcos 9:49, kantag sa tagsa ka tawo, linisan pinagis kalayo. Nya kanang kalayuha dili na impierno, kaya ang impierno di man na mo'y mulinis sa tao, eternal damnation naman. Mao nang gitawag sa simbahang Katoliko og purgatorio. Ato na nahisgutan, pero niya pata sa 7 deadly sins nga hangyo sa atong igsuon nga i-explain. Una, purgative suffering. Ikaduha, gitawag ning unitive suffering. Ang ikaduhang ang sa atong kasakit, mo level up na ngadto sa gitawag og kininiang unitive suffering. O ngayon ang tulong ang the highest form sa atong pag-antos, mao nang gitawag og redemptive suffering. Nga ang atong pag-antos nga gi-unite nato ni Ginoong Kristo mukabig ni og daghan pang mga magkasasala. Mukabig ni og mga walay pagtuo. No? Ikan ni nag-text dire nagyon sa bro na ako'y pangutana, pagtulunan ba sa simbahang Katoliko ang pag speak in tongues? So ato na tumagon unya, no? Ato sa nang tagsa-tagsaon ning niya mga kaygalaan ang pangutana about 7 deadly sins. So sa ato pa ang kasakit dako kay nagbili. Mo nagingon si San Pablo de Colosas 1:24, nagpasalamat ko sa Dios kay nahingpit nako sa kong lawas ang pag-antos sa cross ni Ginoong Hesukristo. Ang pangutana nga mingon man siya nga nahingpit niya sa iyang lawas ang pag-antos sa kasakit ni Kristo dito sa cross. Dili ba dito hingpit ang kasakit nga gihimo ni Ginoong Hesukristo sa cross? Hingpit man to. Apan nga mingon man si San Pablo nga nahingpit niya tungod kay doon na tayo participation. If you want to follow me, kung gusto kang musunod nako, pas-ana ang imong cross. Ug sunod ka nako. Now, sa gikingon nato nga si Satanas nga atong kaaway, unang Pedro 3:5, sa magliyon ng ulob, nagsuroy-suroy, nangitag tukmo doon. Unya di lang kana mo hinagiban sa yawa, mugamit pa siya mga pikik nga mga magtutudlo. 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 12 ngadto sa 13 unsa may giingon niya, pagbantay kamo ni antong mga nagpakapostoles nga nag-ingon sila nga nagbuhat sila sa among gibuhat, dili sila matuod ng mga apostoles kun dili mga mini. Apan dili ni katingad-an kay bisan si Satanas magpakaanghel mas kahayag, busa dili katingad-an nga iyang mga sakop magpakaapostoles usab. Og dunay mga madala ni ana nga gikan ra sa atong pundo. Mo na gingon diya sa unang Juan 2:18-19, ni nagkaroon ang daghang mga kaaway ni Kristo, mga antikristos, King James Version. Kini mga tawhan nagikan na sa atong pundo, apan mamulag sila kanato aron maila nga sila dili atong kauban. Kay kun sila ato pang kauban, magpabilin unta sila diri kanato, apan namiya sila aron maila nga sila dili atong kauban. Mo na nga mga apostolis istrikto kayo, may tungod ang nanudlog sa iyo. Diya sa 2 Juan, versikulo 10 ug 11, pagbantay mo ni atong mga nagsakasaka sa inyong kabalayan, nagtudlog sa iyo kapag tulunan, ayaw ninyo silang dawata sa inyong panimalay, ayaw gani mo pag-ingon nga ang kalinaw magauban kaninyo, kaya ang manghinaot sa kalinaw makaambit sa ilang kadautan. Now, mga binating kigalaan, balikan na to, nga si Satanas nahibalo nga ang mga pag-antos, ang mga pagpanlutos, ang mga katalagman, ang mga kagutom, lakip na ang mga kasakitan, mga kaigalaan, mupalayo kini ngadto sa yawa ug mupaduol sa Dios. Apan siya nasayod nga pipila lang usab ang pwedeng mag-antos sa mga pag-antos nga mamahimong instrumento sa kabalaan. Busa doon na siya laing taktika ni ining espirituhanong guba. Gikan ni Mark Go. Brad unsa man gyud ang pagtulunan sa adlawng igpapahulay. Ngano nga ang simbahang ang Sabadista Sabado man gyud
kita Domingo. Sige, ako nang tubagon niya igsoon. Salamat kayo sa imong pag-text. Okay. Unsa ang 7 deadly sins, 7 capital sin, aton lang ditso-ditsoon kay daghan kayo ang nangutana karon. Una, ang garbo, pride. Mauna ang sala ni Lucifer nga nakapapukan sa 1/3 sa mga anghel og nangahimong yawa. Ug mauna ang sala nila ni Adan ug ni Eva, garbo. Kay giignan sila sa yawa, kumukaon ka ining bunga sa kahoy, mahimo kang sama sa imong magbubuhat. Garbo sa tao nga binuhat siya, mahimong sama sa magbubuhat. So garbo. Mo na naa ang usa ka malala deadly weapon sa yawa batok nga itusok naya sa tagsa-tagsa nato. Muna nga di ta magkumpiyansa mo ingon, wala man ko tintala sa yawa. Wala man po ko atakiha sa yawa. Ingon si San Agustin, pinakapeligro na. Kay ang tao nga dili atakihog demonyo, malagmit na na siya gahom sa demonyo. No. Muna nga, evaluate na to. Kining 7 capital sin, wala batanin niya. Una, ang garbo. Okay. Unya, ang counter ani niya, of course, ang humility. Ingon si Saint Jean Marie Vianney, nagingon siya, if you want to fly high, start from the bottom, humility. Kung gusto ka nga magpaubos, gusto ka mulupad og habog, sugod yun sa pinakauyukan, pagpaubos. Ingon si Saint Vincent de Paul, if you want to conquer the devil with humility. Kung gusto kang buntugo ng yawa, buntuga siya sa pagpaubos. Unya, sunod sa garbo, doon ay sunod nga, deadly weapon ang yawa. Ang gitawag og lust. Kung saan man ang lust? Kaulag. Kini common kay ni ang mga kigilaan. Pagpakighilawas, gawas sa kaminyon, managuyab, mo na gitawag fornication. Fornication. Kung ikaw, lalaki, minyo ka, nakighilawas ka sa babae nga dili ni mo asawa, mo na gitawag concubinage. Kung ikaw, asawa, minyo ka, nakighilawas kag lalaki, dili imong bana, mo na gitawag adultery. Unya, nagkatag karon bisan sa internet ang gitawag pornography. Nga daghan kayo mga nag-antos ana na ang pornography o antos ana na ang masturbation. Kaya doon ay nagtuo, dili man niya sala ni ang masturbation. Ang atong Ginoo tin-aw nagingon siya San Mateo kapitulo 5 28 si bisan kinsa nga magtan-aw sa usa ka babae uban ang law-ay niyang hunahuna nakapanapaw na sa iyang kasing-kasing. O imagine na unya mga kigalaan. Kung kadyot nga napay nag-text din in the Catholic theory, the 7 deadly sins are the 7 vices that spur other sins, yes, and further immoral behavior such as so salamat kayo sa nagkuhan niya gikan ni Endrick Albina na kadyot nga akong tanaw na may sumpay ato ni ang napagyo diri gikan ni La Gauchi Morning Bro Windale from Taiwan. Okay, sa Taiwan dahil sila karon nagtanaw. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Salamat kayo sa tong igsoon, no? Paambit usab may tungod sa gitawag o kini ni 7 deadly sin. Yes. Garbo una, pride. Ikaduha, ang gitawag og lust, kaulag. Unya ang magtiayon bisag kasal sa pare, pwedeng mabilanggo ni ining ni ang gitawag og kaulag. Kung sa man niya siya, kung ang magtiayon kamo nagminyo, naggamit mo og contraceptives. Nagamit mo pilduras, kondom mo guban pa, ngano man, di ba gitudluan man ta sa simbahan sa wala pa gi kasal gi seminar man nga ang babae sa usa ka bulan usa lang ka adlaw pwede siyang manganak.
Apan dili siguro unsang adlaw ang naa sa usa ka bulan. Mo nang gitudlo sa gitawag og natural method of family planning. Unsa gitudlo? Basta bata. Buti pasabot ang punto ani gikan ni Moises Patlingayan Nuno. Good morning, watching from Cebu. Okay. Mo nang gitudlo sa simbahan, basta bata. Unsay punto ni niya? Kinahanglan dunay sabot-sabot sa mga magtiayon. Kung dili pa andam og kinabuhi, kay financially naglisod, nya gamay pa ang anak, so kinahanglan magsabot-sabot ang magtiayon nga magpugong ta. Apan sa panahon nato karon, kung dili ka kapugong, mga kagalaan, kung dili ka kapugong, sige, gamit og contraceptives, gamit og pilduras, bisan pagkasado, pagkaspare. Apan kung nagamit ka na naagyapon, nakulong sa ikamatay nga sala, nga mao ang kaulag. Gilurguhan ang kaulag, ginamit ang mga contraceptives. Ato lang, pasoning niya, sa sunod, ato ni palaluman pag-ayo kay gikan sa lungsod sa Minis, mo'y nag-text anig niya, no, nga i-explain. Unya ang ikatulo, kinini ang gitawag og katapol. Unsa man ang katapol, dili lang sa trabaho, dili lang sa pagpaningkamot. Gikan kang Jason Tadlas Roman, Bro Wendell, good morning, pasamta sila pag-ayo. Gikan kang Igsuong Ruwing Concepcion, good morning, Bro Wendell, listening here in Queens, New York, while preparing dinner. God bless CFD. Salamat kapatid na Ruwing. No? Okay. Dili lang ang kinini ang katapol. Pwede po ang mga magtiayon. Katapol sa pag-ampo nga maghiusa ang mga anak o ang magtiayon panahon sa kagabion diha sa pagrosaryo. Sabi niyo, pinakaligon kaayo nga depensa nato nga mga Katoliko ang rosaryo. Divine Mercy sunod, labi ba og inyong isunod ang prayer sa gitawag og litany sa mga santos? Dako kayo na naa nga depensa sa tagsa-tagsa nato nining espirituhanong guba. Unsa man katapol sa pagampo, ayaw kalimot nga gitudlo na simbahang Katoliko, without prayer there is no salvation. Ang tao nga walay pag-ampo sama siya sa usa ka kahoy nga walay gamot. Dagan katapol sa paningkamot, katapol sa pagtrabaho, katapos maingon sa Pablo des Biblia, ayaw ninyo pagkanaa ang mga tapulan. Katapol sa pagtuon, hinagiban na siya, mo nagingon des Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kung magbasa ta, magtuon ta, mauna na ang pagkaon sa atong kalag. Unya, sunod na alang sa nangutana to, gluttony. Kabusawan, bisag busog na, mukaon gyapon, ang ig-o na po sa yawa, ang atong tiyan. Ang uban, bisag gasuka nag-inom, halainom gyud. No? Bisag busog na, kaon gyud. O niya, kung busog kuno ta, mga kigalaan, ang cells nato, nga diri sa atong utok, maluya. Kay ang mupaspas ang dinhi sa pagaling sa atong pagkaon. O kay maluya man ang mga cells sa atong utok, ang mahitabo, apektado ang atong desisyon. Apektado ang atong panguna-una. Mahuyang ning niya. Mao na nga may nungdanon yung kayo nga gipakita ni Jesucristo diha sa human siyang bunyag, nag-ampo siya o nagpuasa. Nga naman nga, adto man siya sa kamingawa, nag-ampog, nagpuasa. Aron pagpahinumdum nato ng mga Kristiyanos, ng mga binunyagan, dili igo, nga magpabunyag lang ta. Doon na tayo, laing gimbuhaton. Nga kining sanctifying grace nga nadawat nato panahon sa bunyag, mu-increase kini, aron sa ingon ni Ana, makabuot nato ang kabalaan, pinaagi sa prayer and mortification.
pinaagi sa prayer and fasting, pagampo o pagpuasa. Nga naman, kay ang pagampo mao ang atong baira, mao ang atong espada, o ang pagpuasa mao ang atong bairan, o ang katawhan sa Dios magampo o magpuasa, ang gahom sa pagampo musaka. Ingon si Saint Albert nagkanayon siya, bisan unsa kadako sa imong pagsulay sa kinabuhi, kung gamalo ka lang mugamit sa imong armas nga mao ang pagampo, sa katapusan ikaw magmadaugon, kay ang pagampo mas gamhanan pa kaysa mga demonyo. See? Mga kigalaan. Na. Sunod nga kuan gawas gluttony, kabusawan. Ang sunod ani niya mao ang envy o pagkasilosa. Mao ni niya ang usapod gawas pride, mao po ni ang sala sa yawa. No, gikan ni Roselio de Gracia, watching from Manila, Pasay. Magandang umaga sa ating mga kapatid yan sa Manila, no, na nanood natin ngayon sa ating live sa Facebook, na tinatalakay natin ang tungkol sa 7 deadly sins as requested sa ating kapatid na namula sa bayan ng Jimenez. Okay. Padayon ta mga kigalaan. O kaning pagka silosa. Ang yawa matod pa sa diskusyon sa demonology and angelology. Ngano kuno nga si Lucifer o iyang mga rebelling anghel nahimong mga yawa tungod kay gipadayag gana sa Dios nga na kanila gites ang ilang humility and obedience nga gikan sa tao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad magpakatao, o gikan sa tao ang inahan sa ikaduhang persona may mahimong reyna sa langit. Diya nag-react si Lucifer? Dili pwede nga gikan sa tao dunay mahimong reyna sa tao, unya kami mo vow mi og tao, ubos na namo. Mo na makita ninyo diha sa Revelation chapter 12 verses 1 up to 9, nga usa ka babaye nga gipurong-purungan og 12 ka mga bituon nga nagbistig adlaw nagtunog og bulan, nasuko pag iayo kaniya ang dragon. Nya dunay gubat na hitabo dito sa langit, si San Miguel og si Lucifer og ang iyang mga rebelling anghel og napukan og gilabay sila sa kalibutan. So kasina. Human sa kasina mga kigalaan nga makuyaw kayo nga kuan mo na ang anger, kasuko. Kasuko. Dali ra maglagot, dali ra masuko, mawala ang pailog. Nga naman na naa. Saputon kayo, mas malipay pang mapasakit, mas malipay pang mabaghag. Mga kaigsuonan timan ining niya. Kung doon na gani puling mutapot sa imong mata, tibuok lawas muriak. Bisag unsa ka gamay sa puling, muriak ang tibuok lawas. Nganong muriak man ang tibuok lawas? Ha? Tungod kay dunay mitapot sa mata, nga dili para sa mata. Unsa may punto na tangtanga na, kay kung dili na matangtang mo, grabe na. Yeah? Sa samang paagi, mga kingsunan, kung para di mo dili kaganahan magampo, dili kaganahan mangumpisal, dili kaganahan magrosaryo, dali na kang masuko, sapot-saputon ka, dali na kang mabikil, hanglos, halos kaaway nimo ang palibot, niya dali na gyud kay mabikil. Ayaw kalimot, side effect na. Kasi side effect, dunay mitapot sa kalag nga dili para sa kalag. O kana mao ang sala sama sa puling, doon ang ganit mo tapot diya sa atong mata bisan unsa kagamay, doon ay side effect, di mo react yun ang tibok lawas. Kon sapot-saputon ka, dali na kang masuko, unya ganahan yung kang mapasakit sa uban, buot ipasapot, doon ay nitapot sa imong kalag,
sa atong kalag, nga dili para sa atong kalag, og kana moong sala. Tangtanga na. Unsay giingon sa atong Ginoo, San Juan Kapitulo 20. Ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Kanus aman madawat ang kalinaw. Bisan unsang mga sala sa mga tao inyong pasayloon, kana mapasaylo. Bisan unsang mga sala dili nyo pasayloon, kana dili usa mapasaylo. Sunod, gitawag og avarice. So man din ang avarice. Mo ni niya ang kadalo sa mga kabtangan o sa mga material possession. Mo na ang avarice mga kigalaan. Mo na nga kutob sa mahimo tinguhaon gyud aron makabaton ananaang maong mga kabtangan o posisyon. Una nga hinungdan sa korupsyon. Daragod, nindot pa kayo mga dalan, gipangguba na. No? Nya ang uban pagsuborno, gitawag kasyabutan. Avarice. Pero dili ta malimot mga kigalaan nga panaw ba yan ang atong kinabuhi. Daghang mga tao nga perti nilang bisiya sa pagpadaghan og kwarta, sulod dinha sa kininiang bangko mga kigalaan. Grabe yun. Ay nag-text dili. Galit si Satanas kay Mama Mary kasi insulto sa kaniya na ginawa ina ng Diyos si Maria na isang tao. Sa exorcism, kapag binanggit ang pangalan ni Mama Mary, takot na takot ang demonyo. Insulto sa kaniya. Tinuod na, no? Ang pinakahadlok sa yawa. Ang pinakahadlok sa yawa sa tanan, ang Mahal na Birhen Maria. Sa deliverance or exorcism, itis na naa sila, sige ilito. Sasabihin mo, I love you, Jesus. Makalitok sila. I love you, Jesus. Sige, ilitok. I love you, Mama Mary. Dili pa na makalitok. Kadaghanan. Dili na kalitok. Hadlok kayo sila sa Mahal na Birhen Maria. Ano mga hadlok man kayo sila sa Mahal na Birhen Maria? Ang Mahal na Birhen Maria, ang katumanan sa Genesis Kapitulo 3, maraming salamat po kapatid na Hendrik Alvina. Siya ang katumanan sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ibutang ko ang panag-away tali sa kaliwat sa babae ug sa kaliwat sa bitin. Ngano gani ang yawa bitin? Because snakes are silent but deadly. O ang kaliwat sa babae magadugmo sa ulo sa kaliwat sa bitin, o ang kaliwat sa bitin magapaak sa tikod sa kaliwat sa babae. Ngano man nga tikod man ang paakon, dili day kumagko. Nganon tikod man, tungod kay taktika sa yawa, pag siya'y mo atake, kanunay siyang mulipot. Ngano man nga kanunay man siyang mulipot, una, masayon atakihon ang tao nga wa mahibalo nga dunay demonyo. Ikaduha, kung ikaw giatake sa demonyo, o niya, wa kay kalibutan nga ang mga kapait nga nahitabo sa imong kinabuhi, o ang mga kalisdanan nga hitabo sa imong kinabuhi, ang yawa mo hinungdan ini, then Diyos dayon ang imong pasangindan. Nganong gingon-ani man kunin mo Ginoo? Ingon-ana ang yawa. Pero ang Mahal na Birhen Maria, siya ang babae nga mudugmok sa ulo sa bitin. Mabitaw na duha lang kay gayon. Diya sa Biblia, ang atong Ginoong Hesus mitawag og babae ni Santa Maria, una diha sa kasal sa Kana. Sa kasal sa Kana, mingon ang atong Ginoo sa Juan 2:4, babae wala pa moabot ang akong panahon. Unya, gikan kang Reynold Apyag, good morning bro, watching from Pagadian City. Okay. Unya, mga binating kigalaan, no? Sa kasal ka na, babae, wala pa. Muna'y katarungan sila yung sikta. Dili na to tahuron si Maria. Mag-Maria naman na sila. Nga naman, gitawag lag babae.
Unya dito sa tilang sa cross. San Juan Kapitulo 19, versikulo 26, babae, ania ang imong anak, anak, ania ang imong inahan. Unsay interpretasyon sa laing reliyon, at tanawa, wa mo tahod si Ginoong Kristo kay tawag lang babae. O kung muna ilang itudlo, di nagtudlo sila og Kristong way pagtahod. Pero ayaw mo kalimot, nga diya sa Biblia, duha lang kay gayon ang atong Ginoo mitawag og babae ni Santa Maria. Una, sa kasal sa Kana. Juan 2:4, babae, wala pa moabot ang akong panahon. Ikaduha dito sa tiilan sa cross. Juan Kapitulo 19, versikulo 26, babae, ani ay imong anak, anak, ania ang imong inahan. Unya, kung ang interpretasyon sa laing reliyon, wa mo tahod, kay nagtawag og babae, may magmingo ng atong Ginoo, babae, ania ang imong anak, anak, nia imong babae. Kangilad na hinuna na. Babae, ania ang imong anak, anak, nia imong inahan. Nganong gitawag man siya og babae? Tungod kay ang titulo ni Santa Maria babae nga gipanagna sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 15, butang ko ang panag-away, tali sa kaliwat sa babae, o sa kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa babae, magadugmok sa ulo sa kaliwat sa bitin, o ang kaliwat sa bitin, magapaa sa tikod sa kaliwat sa babae. Muna nga, may nungdanon yung kayo, mga kaigsuunan, nga naminaw karon og nagtanaw, matag pamilya magrosaryo gyud, ilabi na karon nga grabe ang mga sakit, dengue fever uban pa, aron protektado ta sa kupo sa panalipod ug gugma sa Mahal na Birhen Maria. Rosaryo kauban sa pamilya. Unsa may giingon ni St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. May nungdanon kayo. Unsa may giingon diya ni St. Vincent de Paul, if you want to conquer the devil with humility. Hinumdumi nga ang rosary is an act of humility. Pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Iampo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Nga naman, kay sa takna nga hapit na ta mamatay, mo grabe ang atong away sa yawa. Himuon sa yawa, kutob sa mahimo, dili lang gyud madala. Muadto ang atong kalag ngadto sa langit. Mo bitaw na nga sa seven sacraments na ang anointing of the sick. Kabantay ba mo nga dunay mga magpinal, moingon ni ubang magpinal, naikalag ni mama, naikalag ni papa, kuhao nami. Oh. Pero ayaw mo kumpiyansa. Ha? Nga naman, unang 1:4, ayaw din mong tuo sa mga espiritu. Kaya ang yawa, limbunganon, 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 14, bisan pa si Satanas, magpaka-anghel sa kahayag. Mao nga aron safe ang mga masakiton, kaya nga tong away, hangtod man sa takna nga hapit na tamamatay. Mga kaigsuunan, siguro agad ninyo, nga santalanahi, anointing of the sick. Mo nang gingo diya sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 15, kung dunay magmasakiton sa inyong panimalay, patawag ang pare sa iglesia, aron magdihog kaniyang bala ang lana, o magpasaylo sa iyang mga sala. Anointing of the sick. Gikan kang Igsong Eric Cabanyero, good morning, Bro Windil from Davao City. Okay, salamat kayo sa pagsunod sa itong mga kigsuunan diya sa Davao City. Now, isgutan na to ang may tungod sa 7 deadly sins nga gipangayo sa atong igsuon mga kigalaan aron sa ingon ni ana atong mahatagan og igong pagtagad, no? Kay request man niya sa taga lungsod Siminis karon do na toy nag-message na to, pwede mo gyapon maka pasupot sa inyong kininiang mga pangutana, sige text, type lang diha kay atong basahon, no? Gawas diri sa cellphone, pwede po makapanawag sa atong telepono mga kigalaan, no? Pero mubalik ko mga kaigsuonan, human lang sa pipila ka painumdum kay magbalita pumadaymi. Ang dunay pangutana ka gani nganong Domingo ang atong adlong igpapahulay, nganong sa
kini ni ang Sabadista sa Baduman. Ako nang tubagon. Inigbalik na ko unya igsuon mo commercial sa amin din sa istasyon DXDD. O salamat sa inyong pagsunod. Mubalik ko niya. Nining atong matulunanong tulumanon. Standby una ka mo lang sa atong diskusyon.